Tama. Ang titingnan nga ba, paano mo nga ba papatunayan na sa inyo ang isang lupa? Kung ang kwento ay nagsimula pa, grabe no, noong panahon pa ng mga lolo't lola natin, bago pa matapos ng World War II. Akala mo simple lang. Pero teka, mukhang mas komplikado pala ito. Ito yung ating pag-uusapan ngayon. Susuriin natin itong isang kaso, umabot to mismo sa Korte Suprema, Republic of the Philippines versus Science Park of the Philippines, Inc., GR number 248306. Ang petsa nito ay June 28, 2021. Hihimain natin para mas maintindihan mo bakit ganito yung naging hatol ng kataas-taasan hukuman. Tama. Ang titingnan talaga natin dito ay yung mga ebidensya. Paano ba tinimbang yan? Laban saan? Laban doon sa mga requirement ng batas para sa original registration ng lupa. Particular dito yung Section 14.1 ng Presidential Decree 1529. Yan yung ating Property Registration Decree, di ba? Oo nga, yun nga. Okay, sige, umpisahan na natin. Itong Science Park of the Philippines, Inc. o SPPI, nag-apply sila. Gusto nilang iparehistro itong isang medyo malaking lupa, 5,255 square meters. Ito yung lot number 3394 sa Malvar, Batangas. At ang ginamit nilang basehan, yung Section 14.1 nga ng PD 1529? Yun. Ang sabi nila, sila daw, pati yung mga pinagbilan nila ng lupa, yung mga nauna sa kanila, yung tinatawag na predecessors in interest, matagal na daw nilang hawak yung lupa. Yung posesyon nila, kumbaga, open, continuous, exclusive, and notorious na raw. At ang claim pa nila, mula pa June 12, 1945, o baka mas maaga pa. Mahaba-habang panahon na yon, ano? Oo nga eh. Tapos, pinakita nila yung parang history, yung pagkasalin-salin ng lupa. Mula raw kay Segunda Calao noong 1944, tapos napunta kay Micaela Calao, tapos naibenta raw kay Crisanto Leidia noong 1953. Okay. Tapos kay Antonio Aranda naman 1996. Hanggang sa, ayun na nga, nabili ng SPPI noong 2014. Nagpakita sila ng mga dokumento, syempre, yung deed of sale. Oo, importante yan. Mga tax declaration. Pero eto, teka, ang pinakalumang tax deck na naipakita nila, 1955 pa. 1955. Tandaan natin yan. Oo. Tapos, meron ding technical description, plano ng lupa, mga certification galing sa DNR, CINRO, yun yung Community Environment and Natural Resources Office, pati NAMRIA. Sinasabi nitong mga to na yung lupa daw ay alienable and disposable na, base daw sa LC Map number 316 na certified December 22, 1997. So, on paper, parang kumpleto yung mga requirements for A&D status. Parang ganun nga. Tapos, meron pang testimonya. Galing kay G. Elicio Garcia, residente doon, tapos octogenarian na, mahigit 80 anyos. Wow, matagal na ngang nakatira doon. Oo. Sabi niya, nako, bata pa raw siya. Mga 7 anyos lang daw siya noon. Alam na niyang pag-aari ng mga Calao yung lupa. Doon pa raw sila naglalaro. Tapos, nakita niya mismo yung mga sumunod na may-ari. Nagsasaka doon sa lupa. So may direct testimony tungkol sa possession. Meron. Well, sa unang tingin, parang ang linaw nga, no? Ang daming ebidensya. May history, may dokumento, may witness pa. Kaya hindi nakapagtataka, nanalo nga ang SPPI sa unang 2 korte, sa MCTC ng Malvar, Balete, tapos umakyat sa Court of Appeals. Panalo pa rin sila. Yun nga eh. Sabi ng MCTC at CA, sapat na raw yung pinakita ng SPPI. Pasok na daw sa Section 14.1. Kumbaga, na-meet daw nila yung burden of proof. Pero, bakit umapela pa ang gobyerno? Ano yung nakita ng OSG, yung Office of the Solicitor General, na parang, teka muna, hindi pa sapat to? Dito na nga pumasok yung matinding pagsalungat ng OSG. Sabi nila, teka, kulang pa rin yang ebidensya. Una, yung testimonya ni G. Garcia. Oo, sinabi niyang alam niya na pag-aari ng mga Calao noon pa. Pero para sa OSG, hindi raw yun sapat para mapatunayan yung klase ng possession na kailangan ng batas. Alam mo yung exclusive and notorious possession. Ano daw ang tingin nila doon? Parang ang dating daw sa kanila, casual cultivation lang. Hindi yung talagang, alam mo yun, inaangkin mo yung lupa laban sa buong mundo. Hindi yung parang, akin to, walang pwedeng umangkin. Parang ganon. Tapos, yung pangalawa,
At ito yung pinakamabigat siguro, yung tax declaration. Yung pinakalumang na ipakita, 1955 pa. Ang hinihingi ng Section 14.1, kailangan mapatunayan mo yung possession mula June 12, 1945 o mas maaga pa. Yun pala yun. Yung 1955 lampas na sa 1945 na cut-off. Malayo na. Oo, 10 taon ang pagitan. So yan ang naging pinakaugat ng problema sa claim ng SPPI under Section 14.1. So, anong nangyari sa Korte Suprema? Ano ang kanilang naging hatol dito? Ayun na nga, kinatigan ng Korte Suprema ang OSG. Binaliktad nila yung desisyon ng Court of Appeals. Sabi ng Supreme Court, hindi talaga successfully napatunayan ng SPPI based dun sa mga ebidensyang inilatag nila, yung klase ng possession na required na dapat sana nagsimula noong June 12, 1945 o mas maaga pa. So, yung testimonya ni G. Garcia at yung 1955 tax deck, kulang talaga. Kulang, hindi raw sapat para maabot yung standard na hinihingi ng batas para sa Section 14.1. Tapos, meron pang isang alam mo interesting na point dito. Binanggit ng Korte Suprema yung prinsipyo ng stare decisis. Stare decisis. Yung manindigan sa mga napagdesisyonan na. Oo, yung nga. Bakit? Kasi meron na raw palang naunang kaso. Halos kapareho nito. Noong 2018 lang. Ang title din, Republic versus Science Park of the Philippines Inc. din, GR number 237714. Ha? Grabe, halos pareho pala talaga. Parehong SPPI, parehong issue. Oo, parehong SPPI, parehong lugar din, Malvar, Batangas. Tapos yung ebidensya halos pareho din. May testimonyo din ng octogenarian witness. Tapos yung pinakaunang tax declaration, 1955 din. Wow, parang replay. Parang ganun na nga. At sa naunang kaso na yon, noong 2018, pareho din ang naging hatol ng Korte Suprema. Hindi sapat ang ebidensya para sa Section 14.1. Kaya pala stare decisis. Dahil sobrang magkatulad ng facts at ebidensya, dapat lang na pareho din ang maging desisyon ganon. Consistent dapat ang korte. Eksakto. Yun ang application ng stare decisis dito. So, ano ngayon ang aral dito para sa iyo na nakikinig? Grabe, parang isang malaking paalala itong kaso na to, ano? Oo. Ibig sabihin, kahit gaano pa katagal ang paniniwala ninyo o ng pamilya mo na sa inyo ang isang lupa, kung pupunta ka sa korte para sa original registration sa ilalim ng Section 14.1, kailangan talaga ng matibay na pruweba. At hindi lang basta pruweba. Kailangan yung pruweba na nagpapakita ng open, continuous, exclusive, and notorious possession na umaabot talaga doon sa June 12, 1945 o mas maaga pa. Yon, hindi pwedeng tax declaration lang na 1955 o 1960s. Hindi rin sapat yung testimonya lang na parang general. Kailangan solid. At syempre, pinapakita rin ito kung gaano kabigat yung doktrina ng stare decisis sa ating legal system. Pag may nauna ng desisyon ang Supreme Court sa halos kaparehong sitwasyon, malaki talaga ang chance na yun din ang susundin sa mga kasunod na kaso para may predictability at consistency ang batas. Kaya ito ang iiwan naming tanong para pag-isipan mo. Ano kaya ang epekto nito sa mapakaraming pamilyang Pilipino? Yung mga matagal nang nagsasaka, nagmamayari ng lupa, pero aminin natin, ang hirap talagang maghanap ng dokumento mula pa noong 1945 or earlier, lalo na sa mga probinsya. Oo, totoo yan. Maraming nawala noong giyera. O hindi lang talaga naasikaso noon. So may naihisip ka bang ibang paraan o baka ibang provisyon sa batas na pwedeng makatulong para maprotektahan pa rin ang karapatan nila sa lupa? Lalo na kung yung evidence para sa Section 14.1 sadyang mahirap ng makumpleto dahil sa tagal ng panahon. Pag-isipan mo mabuti ito.